Ayan po, at shout out po dito sa mga naggagandahan ko mga subscriber. Grabe. Ay sa totoo lang po, talagang kitang-kita ko na yung pagiging maganda at mga gwapo na mga subscriber ko. Ayan, at talagang ito ipagpapatuloy po natin mamaya lang ng sandali ha. At pakinggan lang po muna natin to. Ayan po, at siyempre, isa lang po ang aking layunin dito, kundi ang mapasaya itong aking mga subscriber. Bago man yan o luma, siyempre nandun pa rin po yung lagi kong ipinapaabot na mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Manawari, ilayo kayo sa lahat ng mga sakit. Ilayo kayo sa lahat ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan. At maraming salamat po sa inyo na walang sawang sumusubaybay dito sa ating channel. At kagaya po nung sinasabi ko, sobrang lapit na po yung ating puno yung 150,000 subscriber. Ano po? Sa ngayon po ay 148,840 na po. So, sobra lang po ng konti, 1,000 ang kulang. 1,000 plus na lang po ang kulang natin. Halimbawa kung ma-eksakto po natin 150 sa linggo din po, ibibigay natin yung raffle na 1.5 million. Ano po? At yun naman po yung ating pinangako sa inyo. Bago po tayo pupunta at magre-reaksyon dito sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi lamang po dyan sa nangyayari dyan sa Kalingap, kundi nangyayari na rin po dito sa bansa natin, na kung saan po ay kitang-kita na po natin yung pagiging bullshit itong mga senador na ito. Wala po talagang ginawa itong mga animal na ito. Maging sa Kongreso, ano po? Ipapakita ko lang po yung binabayar natin na congressman na putang inang animal na ito. Walang ginawa sa Kongreso, kundi ito. Tingnan nyo yung itsura na yan. Ngiwi ang putang ina. Ha? Yan ba ay binabayaran tayo ng ngiwi na yan? At ano ba ang ginagawa sa Kongreso itong animal na ito? Dapat itong mga ganitong itsura, naku po, hindi na dapat dyan. Ano? At dito naman po tayo sa Kalingap, ay mayroon pong nagpadala sa akin ng picture na napicturean daw po si Dr. Wakwak. Natanggal po yung kanyang postiso ha. Tanggal yung postiso niya. Ay ito po pinadala sa akin picture dahil tangina yung makukuha. Ito po si Dr. Wakwak oh. Ipinadala lang po sa akin yung picture na yan. Nung tanggal daw po yata ang postiso niya, pinictura ng sinin po sa akin. Ayan na po, itsura pala niyan. Pag wala po palang postiso yan, ganyan ang itsura nito. Bugok na ito. Ayan. Grabe ha, talagang namang hindi ako makapagbubun talaga din sa mga animal na ito. Di ba? Grabe. Imaginin mo, sabi, sir, may isisend ako sa iyo, sabing ganyan. Kako, ano yun? Basta, isend ko sa iyo. Eh, nang ma-receive ko yan, picture pala ni Dr. Wakwak. Yan po. Dahil tanggal yung kanyang, natanggal yung kanyang postiso. Yan na.
Grabe, ano? Tapos, itong mga ganitong itsura, ang nambabalahura dito kay Kuya Bal Santos Matubang at saka sa Kalingap, itong mga ganitong itsurang tao, putra naman, didi mo na. Ayan. Grabe, no? Mamaya po, marami po ito. Itong mga putang inon to, walang ginawa kundi ang kung ano-anong panglalait at kung ano-anong mga issue ang ibabato dito sa Kalingap. Sabi ko naman sa inyo, putangan na yan, siguraduhin ninyo na kapag bumitaw kayo ng salita, siguraduhin ko sa inyo, mayroon akong mas matinding ibibitaw sa inyo, mga gago kayo. Ay mga bobo po ito, mga patay gutom. Hindi po ito nakadidi nung maliit, kaya ganito po ang itsura. Hindi po nakatikim ng gatas yan noong maliit. Kaya ganyan po ang itsura at ganyan po ang pag-uugali yan. Di ba? Ay ako, hanggang ngayon, nagdididi ako. Palibasa nga, sabi ko nga sa inyo, wala naman akong asawa, wala akong pamilya, wala akong anak, wala akong ano. Kaya ginagawa ko na lamang po, nagdididi na lang po ako ng sarili ko. Yan po yung nagpapabata sa akin. Alam niyo po ba kung ano ito? Ayan. Nilagang ugat ng saging, nilagang ugat ng bayabas, nilagang ugat ng guyabano, dahon ng guyabano, dahon ng mangga, ugat ng guyabano, pinagsama-sama ko yun dyan. At kaya po itim yan, ay dahil po meron akong nilagang kwan din yan. Yung po bang tubig, yung tubig ng saging yan po, umiitim po yan pag nilalaga nyo. Ayan. At haluan nyo ng konting kwan para malunok ninyo. Haluan nyo ng konting asukal lang. At dahil po medyo hindi kagandahan ang lasa, kaya nga po dito ko sa didi nilalagay para po sa ganun ay paunti-unti naiinom ko. Yan po yung sikreto kung bakit sa halip na patanda ako, pabata. Ayan. Seryoso po ito, hindi po ganito. Hindi po joke-joke ito. Ang joke-joke po ay yung ito, yung joke-joke. Ayan. Ayan po at anyway, ay sa darating pong eleksyon, ito pong mga sinasabire, GBRC ito na gago. Lahat naman po itong mga gago, itong si Soto, isa rin pong gago ito. Itong si Lacson, isa rin pong gago yan. Huwag niyo pong pagbibigyan na ng pagkakataon itong mga animal ito. Mga binuto ko rin po ito dati, mga putang nanto. Kaya lang, ay wala akong nakikita na ginagawa nila sa kababayan natin. Wala. Ako naman po, sabi ko nga, hindi ako nang babatikos dito kung wala akong nakikitang mali. Lahat po itong mali ang mga pinaggagawa ng mga putang inang to. Pinapasahod natin itong mga animal na ito. Ang ginagawa, sila, away-away sila, kudita itong mga buwakan ng inan to. Kaya laging ang talo nito yung mga kababayan natin eh. Ganun po. Anyway, at mag-shift tayo ng topic. Kasi hindi ko rin po basta-basta isit aside itong usapin sa Kalingap. Hindi ko lang po sigurado kung natuloy na po ba yung paghaharap nila sa barangay nitong RTIA
at saka itong Kalingap, at saka doon sa Team Anghit or Pamilyang Anghit. Ayan. Di ko po alam kasi wala po ako napapanood. At wala po akong time na para mag-research kung natuloy ba. Ganun pa man, may mga nagko-comment lang po dito na hindi raw po sumipot yung Team Anghit. Ngayon, ito lamang po masasabi ko sa iyo. Ido, makinig ka. 30 million plus yung nanood sa RTIA nung sinabi ni Beyonce na itong pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak. At sa iyo, naka-address yung manyak na yun. 30 million plus. Para sa akin, ay this is more than enough na ma-destroy yung pagkatao mo. Okay? More than enough. Ngayon, ang ibig ko sabihin, tapos kung hindi man sila, hindi ko sure ha kung sumipot ba sila o hindi. Kung hindi man sila sumipot, diyan sa pag-uusap na yan, aba ay second patawag pa ng barangay yan hanggang pangatlo. Humingi ka na or humingi na kayo ng certificate to file action. Ngayon, pag nakahingi na, binigyan na kayo, sigurado magbibigay naman yan ang barangay pagka hindi sumipot sa pangatlong subpina. Bibigyan naman kayo ng certificate to file action. Tapos, pag nabigyan na kayo, pagawin mo na ng complaint itong abogado ninyo. Tapos, idiretso na sa prosecutor's office. At dito, pag yan ay umandar sa prosecutor, at hindi pa rin sila sumipot, ibang usapan po yun. Warrant of arrest na. Ibig sabihin, pag may warrant of arrest na, kahit saan pa sila magtago, hahabulin sila ng batas. Yun lang ang masasabi ko. So, siyempre, kailangan may abogado kayo. Yun po sinasabi ko rito. Na kapag gumawa kayo ng mga ganyan, siguraduhin yung may mga abogado kayo. Kaya, ay ano ba namang alam itong tatay ni Beyonce na bubo? Didiin muna. Bubo itong tatay ni Beyonce. Anong alam? Walang pong alam yan. At ngayon, dahil nga sa kabubuhan, sinabi pa, sinang-uyunan pa niya itong anak niyang may anghit. Yung pagkakasabi na, pinainitan daw yung anak doon sa pagsushooting ng pelikula ni Bobo. Tarantado talaga yung tatay niya. At sabi ko nga, hindi lamang po tarantado at bobo yan. Wala ring ginawa yan, kundi ang dumidi doon sa asawa niya. Walang ginawa, kundi dumidi niya sa asawa niyang butanding. Palibasa nga butanding, siguro maraming nakukuhang gatas. Sa totoo lang po, kapag ka ikaw ay matanda na dumididi sa iyong asawa, nakakabubo po yan. Kaya pala, nagtataka ako, bubo, itong tatay ni Beyonce. Kasi didi ng didi. Kaya ang daming anak. Anak ng anak. Diyan masipag yan. Diyan masipag magdididi yan. Masipag mag-anak yan. Papilay-pilay yan nung una. Aba ay nung marami na nagbibigay ng kwarta, ay hindi na pilay. Anyway. Ay, dito naman po tayo sa ayan. Imaginin mo, itong isang putang inang Salcido na ito, sa
Matagal na pala itong naninira sa kalingap tong hayop na ito. Salcido na may almoranas po ito ha, itong si Salcido. Dahil hindi ko po alam kung pati ba naman patula inuupuan nito. Kaya may almoranas. Ito po ang itsura. Hindi ko po alam ha kung bakit pare-pareho po ng ngipin itong mga putanganan to. Hindi ko po alam kung bakit pare-pareho. Yan po ang itsura ni Salcido. Putang ina, mga tao pa ba ito? Ha? Parang alam ko mga alien yata itong mga ito. Yan po. Ha? Tapos, sabi ko nga kanina, yung pinakita ko, ito, yung nung wala na yung postiso ni ni Bayag. Ayan na. Tapos, yung pala, itong si Kapiso, postiso rin po pala ang ngipin, maliban doon sa dalawang ngipin niya sa gitna. Ito rin po pala ang itsura ng putang ina. Bakit kaya pa? Pare-pareho na lang ang mga itsura ng mga hayop na mga alien na ito. Ha? Ito po yung numero 1 din po kung makapanglait. Naghahamon po ng debate itong animal. Akala mo napakatalino itong animal na ito. Ano bang didebatahin? Hamon ng debate ay putang ina ka, yung ngipin mo, putang ina ka. Ayusin mo. Wala. Postiso rin pala yan. Ha? Naiba lang yan. Yan ang hindi postiso, yun nasa gitna. Na parang kasing laki ng asarol. Bullshit na to. At mayroon pa. Naku po. Grabe. Ito po yung paboritong isda ni Salcido. Yan po yung paboritong isda ni Salcido. Ayan. Ay putang ina, mga itsura nito mga ito. Ano mga itsura nito mga ito mga? Saan kaya galing ito mga? Saan kaya galing na planeta itong mga animal na ito? Didi mo na. Ayan. Para maganda. Tapos, ayan. Ito po yung pinagmamalaki nila. Ha? Saan na ba yun? Yung pinagmamalaki nilang gwapa. Saan na ba yun? Ito po yung pinagmamalaki nilang gwapa. Ayan po ang gwapa nga naman. Kaya lang, mayroon pong parang galing yata sa kanto, sa handaan. Ganyan po yung mga iba, yung mga umaatin sa handaan, diyan po nila tinatago sa kanilang pisngi yung mga apple. Kaya po, ayan, 2 apple po yung tinago niya din sa kanyang kabilang pisngi. Yan po yung kwan, maganda na kay Dr. Bayag. So, grabe itong mga tao ito. Okay. Gusto ko naman po yung tama na muna tayo dito. Pero sandali at last na lang po yung welcome to the club. Ayan po. Ito na po yung mga yung mga miyembro ng Team Bayag. Ayan, Team Guapa. Ayan, yan na po para lang malaman ninyo, no. Ayan. So, pangsamantala po ay stop muna tayo dyan dahil gusto ko naman po munang ang makinabang dito sa aking dinadaldal dito, itong aking mga subscriber, ano? At marami pong nagtatanong kung paano raw ba sumali doon sa ating raffle. Di ba po, paulit-ulit ko pong sinabi sa inyo, lahat po ng maririnig ninyo dito, antimano po ang targetin ninyo yung mga videos ko. Yun po agad ang targetin ninyo. Sa halip na magtanong kayo dito sa comment section, targetin nyo po, panoorin yung mga video ko dyan dahil doon nyo po malalaman ang sagot sa mga tanong ninyo. Kung paano sumali, nandun pa, nakadiscuss po yan.
Kasi unang-una po, kahit po bago kayo, ay lagi po niyong tandaan na kapag kami mga nag-a-announce dito sa YouTube man o Facebook, pag may ganyan, antimano po, ang balikan ninyo yung mga video. Kasi nandoon po yan. Sigurado na po yan. Okay? At marami po nagsasabi na hindi raw makapag-send doon sa Tarek Hasan Mirza. Ay hindi ko po alam kasi unang napakarami naman po mga nag-send. Libo po yung mga nag-send ng kanilang katibayan. Kaya ang dami pong naidagdag dito sa timba ng mga pangalan. Ano? So, ayan po yan. Didi muna, didi. So, ayan po. Lagi nyo pong tandaan, balikan nyo po yung mga video ko dyan. Doon nyo po malalaman step by step. Sinabi ko na pa yun sa inyo para po malaman ninyo doon sa June Birana Vlog, sa hindi itong Birana Live Studio TV, yung part 1, part 2, or part 1 pa lang. Kasi yung mga iba pong nag-show, iba po yung dito sa Birana Live Studio TV na sinasabi ko, tinuturuan ko kayong yumaman. Yun naman yung gusto kong panoorin nyo, part 1, part 2, part 3. Pero doon sa June Birana Vlogs, ang panoorin nyo, part 1, part 2, part 2 lang, malalaman nyo na po yung detalye kung paano sumali dito sa aking binibigay na parapol. Ano po, sana nagkakaintindihan tayo. At, okay, balikan na po natin yung para sa inyong gusto ko kayo magbenepisyo dito sa mga dinadaldal ko rito. Kaya ko po sinasabi sa inyo na panoorin nyo yung mga dating video ko. Sa isang araw, o di kayo, basta mayroon kayong pagkakataon, ilista nyo yung mga pinanood nyo yung mga video ko para hindi kayo magpadoble-doble. Halimbawa, yung isang title na ganon, napanood nyo, ilista nyo. Para sa ganon, hindi nyo na ulit mapanood. Hanggang sa makita nyo po, yung aking diniscuss dyan, na yun pong lahat ng nabakunahan ng COVID-19, lahat po yan ay pwedeng mamatay sa 2030. Tama po yung inyong narinig. Lahat ng mga nabakunahan, maaaring mamatay sa 2030. At kung sasabihin nyo, ibigay ko rito yung proof, hindi po nandyan po yan. At ang nagsasabi po nito ay World Health Organization, hindi po ako. Kaya tinapit ko po yan. At binigay ko po sa inyo, nandyan po sa video, kung papaanong matanggal yung ininjeksyon na bakuna sa inyo nung COVID-19 na yon. Nandyan po yung itinuro ko kung paanong tanggalin yung lead content na in-injection na sa inyo noong COVID-19. Hindi po ito salita ko. May ebidensya po tayo. Nandyan po yan sa video. Kaya yun po ang pinagpipilitan kong balikan po ninyo yung mga videos ko. May mga video po ako dyan na walang kakwenta-kwenta. Pero nandyan po lahat yung mga mahalagang kailangan ninyong matutunan, kailangan ninyong malaman. Kasi ngayon at nandito na kayo sa akin, nakapag-subscribe na kayo, huwag basta nakapag-subscribe kayo, tama na, hindi po. Kaya po dito sa channel ko, hindi lamang po kayo maililigtas ng channel kong ito. Matututunan nyo po kung papaanong mabuhay ng matagal. Matututunan nyo dito kung papaano nyong ma-reach yung buhay na tatanda kayo, sa halip na patanda kayo, ay pabata kayo. Yun po yan. Kagaya po nito. Akalain nyo ba na itong 177 years old ay dumididi pa? Yung tatay ni Beyonce, iba ang dinididi.
Kaya kaya nabububo. Sa lahat po ng may mga asawa, na tuloy-tuloy ang inyong mga pagdididi sa inyong mga asawa, ay nakakabubo po yun. Tingnan nyo, yung tatay ni Beyonce, bubo. At saka itong ito po ipakita ko lang sa inyo kung bakit bubo ito, kasi hindi nga po ito nakainom ng gatas na maliit. Ito rin po, hindi po nakatikim ng gatas yan ng maliit. Kaya ganyan po ang itsura. Para po bang yung lukan, alam niyo po ba yung lukan? Ayan. Kung hindi niyo man alam yung lukan, yung pong sabihin na lang natin kuhol. Kuhol na malaki. Mukhang kuhol talaga. Tingnan nyo. Tingnan nyo po ito na parang sa totoo lang po, ito. Kandidato na po ito for embalmer na po ito. Yan po yan. Ganon din po ito. Hindi rin po ito hindi rin po ako ito nakatikim ng gatas nung maliit. Yan. Hindi po nakatikim. Ang iniinom po nito, ang dinididi po nito, tuba. Yan. Yan po yung nilalagay nung nanay niya sa biberon, tuba po, at yun po ang iniinom nito. Kaya po bubo. Ayan. Ganon din po. Ito, hindi rin po nakatikim ng gatas yan ng maliit. Ang pinapadidi po dyan ay kapin. Kapin po ang pinapadidi, yung kapin na napakatapang. Kaya po naging addict. Kasi, di ba, ang kapin nakaka-addict. Kaya po naging addict yan. Yan po ang pinapadidi ng nanay niya. Yan ganito. Kaya isa rin pong bubo ito. At kaya makikita ninyo yung pagiging bobo. Makikita niyo yung pagiging bobo nito. Nag-create ng Team Guapa. Ganito ang mga itsura. Tingnan niyo. Tingnan mo yung guwapa niya. Parang may mansanas na sa magkabilang pisngi. Yan. Bobo po yan. Kaya, ganyan po kasi yung mga hindi nakakainom ng gatas ng maliit. Kaya sa mga ina sa mga nanay, pag mayroon po kayong mga babies ngayon, itaguyod nyo pa mapainom ng gatas. O di kaya kung maaari po, breast milk. Yung gatas nanay po. Huwag nyo na pong yan. Huwag nyo na pong alalahanin yung didi ninyo na malusyang kayo. Mayroon po dyan lusyang, kadala-dala, galusyang na Dahil sa kadididi rin ng sponsor di ba? Huwag na po, kasi at least kayo may asawa, may anak na kayo. Hindi kagaya nitong dinidi ng sponsor, lusyang na, wala pang anak. Kaya kayo, huwag niyo ipagdamutan yung inyong mga bibi na painumin para hindi po magaya dito kina Redsin, Kapiso at saka dito kay Dr. Wakwak na mga bobo. Ganyan po yan pagka hindi nakakainom ng gatas. Kasi ang tatay nitong si Kapiso, mananggite. Alam niyo po ba yung mananggite? Yung nagkukundo sa puno na niyog para magkaroon ng tuba. Kaya yan ang pinadidi dyan. So, ito po, seryoso na. Seryoso na po tayo, Yun po, hindi po ako nagbibiro dito na panoorin niyo po yung mga, nandoon po lahat Yung po mga nagtatanong kung ano po yung mga gamot-gamot na natural sa mga gout na yan, ganyan. Yung mga, marami pong mga tanong ninyo Kaya sabi ko, once and for all, yun na lang po ang sasabihin ko sa inyo. Kasi nandoon po lahat yung may tinuro kong natural na gamot. Ano po? Mapakidney man yan. O ikaw, Redsin, panoorin mo yung mga videos ko. Nandyan yung
gamot dyan sa sakit mo na kidney. Yan po. Bato sa bato, gallbladder stone, na ganyan. Yung mga atay, lahat po yan. Baga, nandyan po lahat sa kwan ko. Lahat po, wala na po kayong hahanapin. Nandyan po lahat sa video ko. Isa-isahin nyo lamang pong panoorin. Hindi ko na po kasi matandaan kung anong mga title yon. Pero nandyan po lahat. Yung mga itinuro ko, mga natural pong gamot yan. At yan po mga itinuturo ko na yon, ay ngayon po ginagamit na ng maraming mga doktor, yung mga itinuturo ko. Marami na pong mga talagang doktor, doktor na po talaga ang gumagamit ng mga itinuturo ko. Marami po yung mga yung atay, yung marami po. Pero ang napaka-importante po dito na gusto kong itanim sa isip ninyo, yun po sanang gusto ko mapanood ninyo, yung paanong ma-detox yung in-injection sa inyo na bakuna ng COVID-19. Yun po muna. Kasi yun po ngayon, hindi ko po sigurado ngayon kung baka nakakapit na po yung cancer sa inyo. Yun po mga nakapagpabakuna. Kasi ang sinasabi po ng World Health Organization, yan po ay nakalagay po dyan na sa 2030 maaaring magkamatay yung mga nabakunahan noong COVID-19. Maging ako man po ay hindi ako makapaniwala nung unang makita ko yan. Pero nung unang madiscover ko yung ano yun, pero ganun pa man ay nandyan na po yan eh. Kaya po nagturo na lang po ako kung paano na lang po matanggal sa katawan ninyo yung in-injection ng COVID-19. Ano? Nakaka-cancer po yan. Pero sabi ko, kung maagapan ninyo na mag-proceed na kayo doon sa itinuro, kung meron, nandyan po yung step by step ko po itinuro. Yung kung paano ma-detox nga. Napakadelikado po yan. So, yun lamang po ang sa akin. Basta, paulit-ulit ko lang po sinasabi na balikan nyo yung mga video ko. At, may mga may mga nagpatotoo na doon sa mga nakagawa, may mga nakagawa na, may nagpatotoo na pagkatapos nilang kumpletuhin yung itinuro ko, napakagaan na raw yung pakiramdam nila. Hindi po ba? Ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo, lalo na doon sa mga may edad-edad na, minsan, parang nagkakaroon kayo ng kuryente sa noo, sa liig, sa likod, o saan mang parte ng katawan nyo, minsan mararamdaman nyo para may kuryente. Ganun po. Yan na po yung nagde-develop na po ng cancer yan. Nasanhi nung in-injection na COVID. At marami din po yan yung parang mahina kayo. Hindi kagaya dati na talaga masigla kayo. Di ba? Ganun ang mga nararamdaman niyo. Marami po, may mga hingal-hingal pa kayo. Di ba? Marami pong mga marami pong mga sintomas. Yan po ang sign na nagkakaroon na kayo, nagde-develop na ng kanser. Kaya yung cancer na napakabilis pong mag-develop yan, lalo na kung hindi ninyo maagapan yan. Ngayon pa lang po, hanapin ninyo dyan sa video ko, yung itinuro ko para ma-detox yung lason or lead content na in-injection sa inyo. Hindi ako nabibiro. Kaya yun po sinasabi ko, di ba? Mapalad yung nakakilala sa akin. Hindi po dahil sa gwapo ako. Hindi dahil sa malakas ang sex appeal ko, kundi doon po sa mga itinuro ko. Lalong-lalo na po yung kalamansi at sa kasili. Dapat po ninyong mapan yun. Dapat po talaga ninyong mapanood yun. Ang nakalagay po sa thumbnail yata, kalamansi at sa kasili, basta ganun. May karugtuman yun, basta kalamansi at sa kasili. Hanapin nyo po. Yun po yan. Di ba? Diyan naman po sa hanggang ngayon po. Nung kahapon lang nung isang araw lang, di ba, ang sinasabi yung may bagong virus na yung nasa barko, yung sa cross country, ano yan? Cruise ship.
na may mga Pilipino po ang mga na tinablan na nandun po sa, at ngayon po marami po nagkakamatay dahil sa virus na yon. Di po ba? Ayaw ko lang kung anong virus na, nakalimutan ko. Ngayon, pag yan ay lumapag dito sa lupa, dumaong sa lupa yan at nakawala ang isa dyan, kakalat na naman po yan, parang COVID. Ganun po yan. So kaya po nasa dagat lang po yung cruise ship na yan eh. Kaya hindi pa kumakalat. Pero oras na nakadaong yan at kung saan nagpuntahan yung mga tao nito, yan po ang napakadelikado. Yan po. Hindi lamang po tayo dito puro mura. At sa totoo lang po, kahit namurahin natin itong mga putang ng mga politikong ito, pero meron na rin po akong ginagawa. Ayoko lang po ipakita, siguro sa susunod na araw, pakita ko kung paano magiging itsura nitong si Bayag. So mahaba na po tayo at tandaan po ninyo, wala po akong kinikilingan dito, wala po akong kinakampihan kahit na sino, wala po. Kumakampi po ako sa tama, hanggang doon lang po ako. Pero yung sabihin na dahil sa personal kong agenda, wala po. Hindi ko na po kailangan gumawa ng personal agenda. Nasa akin na po lahat. Siya nga po pala, marami pong nagko-comment na pupunta raw ako ng daet para ma-meet ko raw si Kuya Bal Santos Matubang. Marami po yan. Nagsasuggest sa akin. Hindi po kailangan. Hindi ko po ginawa ang pagkampi sa Kalingap para ma-meet ko itong mag-ama na ito. Hindi po ganoon. Una, pagka ginawa ko yan, mawawalan na ako ng bunganga or mawawalan na ako ng boses. Dahil sasabihin pa lang ng tao, ako mismo sa sarili ko, iisipin ko, na kaya ako siguro ginawa yon, nagkampi-kampi na ganyan dahil magpapalakas lang ako, mamit ko lang, makuha lang ang atensyon ni Kuya Bal Santos Matubang at saka nitong Sirab. Hindi po ganoon. Kahit pa imbitahan nila ako, hindi po ganoon. Kung imbitahan man ako, hindi pa rin po ako pupunta. Ganon po ako. Hindi po mga basta tao yung mga nag-iimbita sa akin. May mga senador, marami sa mga congressman. Dahil ang gusto nila, sana maging kaibigan ako para hindi na ako magsasalita. Hindi po. Wala po akong pinagbigyan sa kanila. Sabi ko nga, mawawalan ako ng boses kapag pinagbigyan ko sila. Hindi po ako yung tipong tao na gagawa ng alingas-ngas para lang mapalapit sa isang tao na gusto kong mapalapit. Hindi po ganun. Yung sinasabi ko pong kilala kong 2 congressman, hanggang ngayon po, binabantayan ko yan, tinitira ko yan, kung minumura ko yan, ganun-ganun lang. Pero pumapalag ba sila? Wala pa ako natandaan pumalag yung mga yan. Balikan nyo po yung mga video ko. Pangatlong taon na po ito na naghahamon ako ng patayan dito sa mga putangan to. Wala pong pumapatos. Dahil may mga congressman na nakakakilala sa akin. Yun lang po. Katunayan, yung mga asawa nila dito sa akin pumupunta. Kasi nga, tuwang-tuwa sila rito dahil underground resort nga naman ito. At parang iba raw yung pakiramdam nila pag nandito sila. Pero hinahayaan ko lang sila na magtampisaw dyan. Marami po yan. Mga asawa ng mga congressman, mga asawa ng senador nandito po. Pero hindi ko po pinagmamalaki yan. Basta sa akin, gusto ninyo dyan, sige magtampisaw kayo. Kasi wala naman po makakapunta rito, not unless sunduin nitong mga speedboat ko sila doon sa lugar na yon para dalhin dito. Kasi isa pong pan ito. Ayoko na pong i-elaborate sa inyo, malaman itong mga putang ino to. Marami po yan. Kaya nga ito po yung tinawag na
Birana Underground Resort. Ayan po. At kahit doon po medyo pinagkagastusan natin ng kaunti ito. At nandito na rin po dito. So itong pinatatayuan ko, itong basement po nito, nandito rin po yung mga alaga natin. At kung halimbawa sakaling mahuli ko itong mga tarantadong mga tao, ay di may pampakain ako doon sa mga buhaya ko. Ganun lamang po yan. At doon po sa ulitin ko lang po yung announcement ko na kung may mga taga Bicol po dyan na pwedeng tumulong sa akin na magbigay po ng information dito sa mga address ng mga nabanggit kong mga tao. Kasi talaga pong hindi ko po ugali ang tumigil sa gusto kong gawin. Pagka meron po akong gustong gawin, gusto ko itutuloy yan. Kaya yung pong gusto mag-volunteer na kunin lahat yung mga address ng mga nabanggit kong mga tao, please po, paki-inform lang po ako at kahit anong po ay hindi naman po ako madamot para hindi ako magbigay sa inyo. Maraming salamat po at sana manawari ay ibigay na po sa inyo ng ating Panginoon ang swerte sa bawat subscriber ko. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.